takdang panahon ay tinawag mo, isang bayang lingkod sa iyo. Gabay ng iyong bayang inirang, ang pag-asa sa iyong Mesiya. Emmanuel ang pangalang binigay sa kanya, nasa atin ang Diyos tuwira. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Mga minamahal na kapatid, atin pong sindihan ang pangalawang kandila sa panahon ng Adbyento. Ama, sa paglalakbay namin ngayon sa panahon ng Adbyento, muli naming sinisindihan ang kandila ng pag-asa at ng liwanag na nagdudulot ng kapayapaan. Bigyan mo kami ng banayad na pusong bukas sa pagtanggap at pagpapalaganap ng kapayapaan. Kapayapaan sa aming puso, sa aming tahanan, at sa aming komunidad. Amen. Tinatawagan po si Merchant Paul Trangya at Jonathan Abelia ang magsisindi ng Advent Wreath. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ating pong ipinagdiriwang ngayon ang ikalawang linggo ng Adbyento. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maririnig natin ang mga mapagkalingang pahayag ng Diyos
para sa kanyang sambayanang bihag sa Babilonya, ang panawagang ihanda ang daraanan ng Panginoon ay nasasalamin sa ating ebanghelyo ngayon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain. Sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin. At papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-ibig magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang maghahari yaong pagtatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ang Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ng madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Lilikha ang Diyos ng bagong langit at ang bagong lupa na paghaharian ng katarungan. Inaanyayahan niya tayong maghintay at maghanda sa pamamagitan ng pagsisisi at banal na pamumuhay. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyong alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi
at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italagana ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkaing balang at pulot-putyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na ang kasunod ko, ang isang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Nasa ikalawang linggo na po tayo ng Advento, kaya kung makikita natin yung ating Advent rite, 2 kandila na po ang nasindihan. Ibig sabihin, meron pa tayong 2 linggo bago tayo pumasok sa panahon o kapaskuhan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang panahon po ng Advento ay panahon ng pagninilay para sa ating lahat, para tayo ay mas maging handa sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo, na sa ilang linggo ay ating ipagdiriwang ang kapaskuhan ng kanyang kapanganakan. At alam rin po natin na ang ibig sabihin ng Advento ay hindi lamang po paghihintay
kundi mismo ang presensya ng Diyos sa ating buhay, ating pong ipinagdiriwang na siya po ay palaging nasa atin. Kasama po natin ang Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng Adbyento, na hindi po tayo pinapabayaan ng Diyos. Lalong-lalo na po sa banal na misa, isang napakahalagang milagro ang nangyayari. Ang ordinaryong tinapay ay nagiging totoong katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ordinaryong alak ay nagiging totoong dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So ibig sabihin, sa banal na misa, sa Eucharistia, kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa unang pagbasa, galing po sa aklat ni Propeta Isaías, ay napakaganda pong pagbasa. Ito po ay isang pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Ang Israel po, isa po siyang kaharian at ito po ay pinagharian ng napakaraming hari. And the first three kings of Israel ay sila Saul, si David, at yung anak ni David na si Solomon. These were the three first kings of Israel. Pero dahil po sa pagkakasala ni Solomon at ng mga sumunod na mga hari, ay nahati po ang kaharian ng Israel. The northern kingdom with the capital in Samaria, and the southern kingdom, Judea, with Jerusalem as the capital. By 722 BC, 722 years before the coming of the Lord, nasira po ang kaharian in the northern kingdom. And the people there who are living were been exiled, dinala po sila sa Assyria. By 587 BC, more or less more than 100 years after the exile of the northern kingdom, your southern kingdom, ganun rin po yung nangyari. They were exiled not in Assyria, but in another place in Babylon. Bakit ho ba ito nangyari? Bakit ho ba nasira ang kaharian ng Israel? It was divided into two, and both of these two kingdoms were been exiled because of their sins, dahil po sa kanilang mga kasalanan. Yung mga hari po ay hindi naging tapat sa kalooban ng Diyos. Yung mga tao ay hindi naging tapat sa kalooban ng Diyos. Kaysa sa sundin ang kalooban ng Diyos, ay sinunod po ang kanilang sariling kalooban. They followed their own will instead the will of God. At dahil po sa kanilang mga kasalanan, God allowed them to suffer the consequences of their sins. And what was the consequence of their sins? That they will be exiled. Sasakupin sila ng ibang bansa at sila ay papaalisin sa kanilang sariling bayan. At yun po yung nangyari. Now, almost 70 years after the exile, nandun pa rin yung mga taga-Judea sa Babylon. Naghihintay na bumalik. At nandito po ngayon si Isaías, sinasabi sa kanila, tutuparin na ng Diyos ang kanyang ipinangako. Makakabalik na kayo sa inyong lugar. At ang Diyos mismo ang inyong tagapagligtas. God will be the one to save you. At tinupad po yun ng Diyos. At hindi lamang po yan, dahil nangako rin siya na siya mismo ang magiging tagapagligtas. Now, 587 BC, by the time of the Lord, so pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, ang berbong nagkatawang tao, ang Diyos talaga ang naging tagapagligtas. Dahil ang Diyos ay naging tao sa persona ng ating Panginoong Jesucristo, dumating na po ang tagapagligtas ng bayan ng Israel. Kaya nga ho, sa ating ebanghelyo ngayon, simula po ito unang kapitulo ng ebanghelyo ni San Marcos. At ang ebanghelyo po ni San Marcos, ang pinakamatandang ebanghelyo sa apat na ebanghelyo sa bagong tipan ng Biblia. At paano po niya sinimulan ang kanyang ebanghelyo? Sabi niya, ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Mabuting balita o ebanghelyo. Yung ebanghelyo, bago po dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ang salitang ebanghelyo ay ginagamit po para sa emperador o hari ng Roma.
sa kanyang kapanganakan dahil naniniwala po ang imperyo ng Roma na ang hari o ang emperador ng Roma ay ang kanilang tagapagligtas. Kaya ang kanyang kapanganakan o ang kanyang pagdating ay isang mabuting balita. Pero ano ho ba yung sinabi ni San Marcos pagkatapos ang ilang taon ng pagsilang ng Agosto o pagsilang ng hari ng Roma? Hindi yan ang totoong mabuting balita. Merong mas magandang balita. Ito ang totoong ebanghelyo, kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Dahil ang emperador ng Roma ay mamamatay. Ang emperador ng Roma ay hindi mabubuhay magpakailanman. Merong katapusan ang kanyang paghahari. Pero sa kapanganakan ni Kristo, dumating na ang haring maghaharing magpakailanman at walang katapusan ang kanyang kaharian. So ito ang totoong mabuting balita. Kaya ganyan sinimulan ni San Marcos ang kanyang ebanghelyo, ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Ibig sabihin, yung pangako ng Diyos sa pamamagitan kay Propeta Isaías ay natupad na ngayon sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ho, sa ikalawang pagbasa, galing sa ikalawang sulat ni San Pedro, ano pong sinasabi sa atin ni San Pedro? Na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Na kung nangangako ang Diyos, tinutupad niya ang kanyang pangako. Diba minsan naririnig natin, promises are meant to be broken. Hindi po yan totoo. Mali po yan. Promises are meant to be fulfilled. They are not meant to be broken. So kung nangangako ang Diyos, ibig sabihin, tutuparin niya sa tamang panahon. And because God is faithful, all of His promises, kahit gaano man katagal ang lumipas, tutuparin po niya ang kanyang pangako dahil tapat siya sa ating lahat. Minsan yung tao hindi tapat. Nangakong mabubuhay kasama ang kanyang asawa sa hirap at sa tuwa hanggang tayo ay paghiwalayin ng kamatayan. Hanggang sa sumakabilang buhay, pero marami hong asawa ay sumakabilang bahay. So yun po minsan, hindi tinutupad ang pangako, pero ang Diyos tinutupad ang kanyang pangako. So ngayon, ang Ebanghelyo sinasabi sa atin, tinupad na ng Diyos ang kanyang pangako, ipinadala ang kanyang nag-iisang anak upang tayo ay iligtas. Now, bago sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, ay nandyan po si San Juan Bautista. At ano ho ba yung trabaho o obligasyon o misyon na ibinigay ng Diyos kay San Juan Bautista? Ipaghanda ang mga tao sa Israel sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Na sa pamamagitan ng pagbibinyag at pagtuturo sa mga tao, ang mga tao ay maging handa sa pagdating ng ating Panginoon. At ano ho ba yung sinasabi ni San Juan sa mga tao? Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan upang maging karapat-dapat kayong tumanggap sa Panginoon. You know, the call of St. John the Baptist, my dear brothers and sisters, is still effective, still the same until today. Yun pa rin po yung tawag sa atin ng Panginoon. Ngayon, naghihintay tayo sa kapanganakan niya, Adbyento, panahon ng Adbyento, panahon ng pagsisisi, panahon ng pagninilay sa buhay natin. Na kung meron tayong kasalanan na nagawa, ito ay pagsisihan, ihingi ng tawad sa Panginoon. That's the best preparation for Christmas. At ito po ngayon ang nakakalimutan ng napakaraming mga tao. Mga tao, tayo, busy sa Christmas party, busy sa family reunion, busy sa exchange gift. Well, hindi po ito masama. Maganda po ang mga selebrasyon na ito. But if we forget to ask for forgiveness, if we forget to repent, to change our lives, my dear brothers and sisters, and our celebration of Christmas is simply external and not internal, wala pong silbi ang ating pagdiriwang sa Kapaskuhan. Ilang araw po yung nakaraan,
ako po ay nagmisa sa isang malapit na kapilya dyan sa Riverbanks. Kakaunti lang po, December 8, solemnity ng Immaculada Concepcion. Kakaunti lang po ang nagsimba. Pero habang po ako ay naglalakad, galing Ateneo, papunta sa chapel, likod po ng Riverbanks, ay nahirapan po akong pumunta doon. Bakit po? Napakaraming tao. Punong-puno po yung circus, punong-puno po yung mall, pero hindi nga ho nag-100 yung nagsimba sa malapit na chapel dyan sa Riverbanks. So, nakikita po natin ano yung priority ng tao. Sa katuwaan, sa kasiyahan, punong-puno ang malls, punong-puno ang mga amusement parks, pero ang simbahan, kakaunti na lang po ang nagsisimba. So, ano na ho ba ngayon ang kahulugan ng Adbyento? Ano na ho ba ngayon ang kahulugan ng Kapaskuhan kung hindi na si Kristo ang ipinagdiriwang? Kung ang sarili na ang ipinagdiriwang, ang sariling kasiyahan ang ipinagdiriwang, nasaan na po si Kristo? Yan po yung magandang katanungan kasi yung Kapaskuhan po, kapanganakan ni Kristo, birthday po niya, hindi po birthday natin. That's why it's very important to examine ourselves, our lives. Sino pa ba ang hinahanap natin? Whom are we seeking for? Is it Jesus or only ourselves? So, ano yung pinakamagandang gawin? Examination of conscience. Itama ang ating relasyon sa Diyos. We go back to God. And the best way to express our contrition, our repentance is by way of confession. Pumunta sa sakramento ng kumpisal, humingi ng tawad sa Diyos. And when all of these things are in accordance to that contrition and repentance and forgiveness of sins, lahat po na meron tayo sa buhay will simply follow after that. Value the most essential thing. Yan po yung sinasabi sa atin ni San Juan Bautista. In order to freely and worthily receive the Lord, repent and accept the Lord in your life. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus sa matay ni libing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay namang muli. Umakyat Sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na maging mga propeta tayo tulad ni San Juan Bautista na naghahanda at nagtataguyod ng daan ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni San Juan Bautistang umakay sa mga tao para makilala si Jesus, naway maituro ng simbahan na si Jesucristo ang tanging tagapagligtas, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tagapagtaguyod nawa ng katotohanan ng mga namumuno sa pamahalaan at wakasan nawa nila ang mga kasinungalingan na nagdudulot ng pagkawatak-watak sa ating lipunan, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng bawat komunidad ang mga may kapansanan at makasalanan at tulungan silang magkaroon ng makabuluhang pamumuhay at makabangon muli mula sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni San Juan Bautista, maging mapagkumbaba nawa tayo at isaalang-alang ang pagiging tagapaghatid ng mabuting balita sa lahat ng antas ng lipunan.
Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagtalaga ng kanilang sarili sa buhay relihiyoso, naway ihanda nila ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ikaw ang aming kaligtasan. Patatagin mo kami sa aming paglilingkod sa iyong anak at sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng dugo at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa at ni Roberto naming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan niyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon nating at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkuloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkuloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga ininyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lumuhod po. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Idinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos at sa pakikisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, panalangin mo kami. Magsiupo po. Mga paalala at paanyaya. Tayo po ay magkakaroon ng Advent Kumpisalang Parokya sa darating na Martes, December 12, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi. Sa darating na December 15, Biyernes, atin pong sisimulan ang paghahanda para sa pagsilang ng ating Panginoon. Narito ang mga misas sa simbang gabi, December 15 hanggang December 23, sa ganap na ikawalo ng gabi, at sa Misa de Gallo ay sa December 16 hanggang December 24, sa ganap na ikaapat ng umaga. Ang ating pong parokya ay nag-aanyaya sa mga nais magpabinyag. Atin pong binabalik ang lingguhang binyagang pamparokya tuwing araw ng linggo sa ganap na ika-11 ng umaga. Magtungo lamang po sa opisina ng ating parokya para sa mga detalye. Ang parokya ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa Navotas, Talim Island, Cardona, Rizal, ay kumakatok sa inyong butihing puso upang inyong tangkilikin ang aming kanilang produktong dried ayungin at mani. Sa bawat sentimong tulong sa pamamagitan ng pagbili ninyo, ay napakalaking tulong sa kanilang parokya, gayon din sa mga taong gumawa nito. Sa mga nais pong bumili ay maaari po kayong pumunta sa kanilang pwesto sa harap o sa gilid ng simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.